Usapang law of attraction ulit tayo mga kaibigan. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung sinasabing dream book. So itong dream book na to, ginawa ko siya noong 2023 bago ko pumunta dito sa Canada. And marami na pala akong mga nakakamit. Iba kasi din yung power kapag meron ka nito eh. So yung dream book is kung saan dyan mo ilalagay lahat ng mga pictures na hinahangad mo. Ngayon, ito kasi is tinitignan ko siya from time to time. Dati lagi kong tinitignan hanggang sa pag hindi mo na siya tinitignan, pag binalik ka mo, malala mo na lang, ay, nasa dream book ko to ah. Halimbawa na lang ito. Yan, itong train na to. Yan, nakita ko na to in actual. Ilang beses na dito sa Canada. Tapos, ito yung lagi kong tinitignan. Bago kami pumunta sa Canada, araw-araw ko itong tinitignan dati. Napaalis na kami. Ito, yung parang nasa bintana ng aeroplano. Pero alam nyo kung ano nangyari? Hindi ko akalain na Air Canada ang sasakyan namin papunta dito sa Canada. So ito isang lugar din dito sa Canada. Sa may Queens to. Dati hindi ko alam kung saan ba to, pero alam ko na kung saan. Pupuntahan ko rin siya. And then, ito, Niagara Falls. Napuntahan ko na rin. Okay na tayo dyan. Ito, Banff. Isa to sa ultimate goal. Hindi ko muna pupuntahan sa kana. No? Ayan. Ito naman, yung building na to. Nakita ko na to ilang beses eh. Malapit lang din sa work ko. Kaso nasa ano siya, maintenance. Maintenance pa. Parang may naka-green pa, inaayos pa siya. Tagal na. Ayan. And then, ito naman yung sa Quebec. Hindi ko pa man napupuntahan, pero hangad ko rin siyang mapuntahan. Tapos ito may mga lista ko. Ayan. Yung mga hangad kong gawin o puntahan. Today, ito. Yung Ripley's. Yan, Ripley's Aquarium of Canada. So, I'm so grateful na nangyari to kasi hindi ko akalain na iba yung view na makikita ko sa mundo ng mga isda o sa mundo ng mga animals na naninirahan sa tubig. First time ko makakita ng pating na talagang up close, na sobrang lapit. Nakakamangha. Sobra. Sabi kong buhay talaga is full of wonder. Napakaganda talaga. Sobra. So ito yung mga hinahangad ko dito. Hindi ko na siya masyadong tinitignan. Hindi na rin ako nagpaplano kung paano ko siya gagawin. Hindi na rin ako nag-iisip pa o nag-aatubili na isipan ng paraan kung paano ko siya gagawin. Iba na kasing ginagawa ko eh. Hindi na law of attraction. Hindi na ako nang-attract. Ang ginagamit ko na ngayon ay law of creation. However, ang law of creation kasi ay hindi na tungkol lang sa attraction, but ang mechanics niya is more on spirituality na. Kaya hindi ako masyado nakakapag-post ng content kasi sobrang intense yung training ko right now na ginagawa. Marami akong ginagawang mga trainings. Meron akong batch 1, batch 2 na ginagawa. Tapos may batch 3 pa ako sa Rujic Divine Hub. Tuloy-tuloy yung paggabay ko sa kanila. Halos everyday yun. Everyday, umaga, tanghali, gabi, may kailangan akong isend na voice message na training na book. Ganon din ang gagawin nila. They have to listen to the audio na sinend ko. Magte-take down notes sila. Babasahin nila ang libro. Ipopost nila yung aha moment nila sa voice message na ginawa ko. And then magsisend sila ng voice message. Ipapaliwanag nila yun. So may ganun po akong training na ginagawa. And then nakita nila ang difference. Nakita nila. So ngayon, ang ginagawa ko na right now talaga, hinahayaan ko na ang source o yung sinasabing Holy Spirit na gumawa ng trabaho para sa akin. So para kung isipin mo, wala kang talagang gagawin? Wala na talaga. Talaga wala kang gagawin? Well, I could say, pwede kang pumili ng gagawin mo. It's up to you. Pero kung pipili ka na lang din kung may gagawin ka, piliin mo yung talagang pinakagusto mo at magbibigay sa iyo ng kagandahang loob. Ayan. So the more pala nag-feel good ka, the more na nilalagyan mo ng spasyo yung katawan mo, the more na nagiging clean ka, the more na nagiging masaya ka, the more na naging peaceful ka. Ayan. Ang nangyayari pala, si Holy Spirit, may gagawin siyang paraan. Parang, yung mga desires and goals mo is kusang magpo-flow patungo sa'yo. And then magugulat ka na lang na yan na nangyari na siya. In a right moment and right time na kung saan sobrang ganda ng nararamdaman mo. Wala na po akong pinlano nun, wala na akong ginawa. Hindi na ako nag-iisip, hindi na ako nag-atubili, hindi ko na pinapakailamanan kung ano ang trabaho ng source.
O anong gagawin ng Holy Spirit ko. And then, if ever man, ano man ang nangyari sa akin mga nakaraan, pwede nyo rin itong ipabaya sa Holy Spirit nyo para ma-undo. Undo po undo. Yung karma na dapat mangyayari sa'yo in the future. Tinatanggal na yun para hindi mo na siya ma-engage pa. So magiging clear yung future mo, and then mas tuloy-tuloy at mapapabilis yung ganda ng mangyayari at attraction, o sabihin natin creation, na magagawa mo sa iyong buhay. Kaya po, maaari sa mga susunod na gagawin kong content dito, hindi na po more on law of attraction, but more on law of creation. Pero ang explanation o mechanics or information na ibabahagi ay tungkol na sa spirituality.